na pumunta, dumalo, sumama sa atin sa pananambahang ito. Sa mga nakalipas na Sundays, ay tinalakay natin yung theme about who God is according to the book of 2 Peter. At sa unang Sunday natin, we've talked about God is faithful. Ang Diyos ay tapat. At nung ikalawang Sunday, ay pinag-usapan natin that God is truth. Ang Diyos ay katotohanan. At last Sunday, Pastor Jace talk about God is patient. Ang Diyos ay mapagpasensya, mapagtiis, at mapagtimpi. So yun po yung tinalakay na 3 attributes of God. Yung pagkakilala natin sa Diyos. At ngayong ika-4, again from the book of 2 Peter, ay atin naman pong kilalanin who God is. At dito ay atin pong i-discuss sa inyo who God is, God of justice. Ang Diyos ay katarungan. Siya ang Diyos ng katarungan. So yan po ang atin pong paksa ngayon at mababasa natin yan sa 2 Peter, the book of 2 Peter chapter 2, verses 4 to 9. At hayaan mong maunawaan at maintindihan mong maigi. Allow God to talk to your heart this morning. Ang sabi ng verse 4, for if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. If He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. If He condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, and made them an example of what is going to happen to the ungodly. Verse 7, and if He rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the depraved conduct of the lawless. Open and close parenthesis, verse 8, for that righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Verse 9, if this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. As we contemplate on these particular verses, we will find out about one of the attributes of God, that He is the God of justice. Pinag-uusapan natin dito is about God's justice, ang Diyos ng katarungan. Ano ba ang katarungan ng Diyos? What is God's justice? Ang katarungan ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang ganap, perpekto at matuwid na hatol at pagtrato sa lahat ng tao. So, sa makatuwid, yung kahatulan ng Diyos o yung pagiging makatarungan ng Diyos ay kalakip kung sino siya. Siya ay isang ganap at siya ay isang perpekto at siya ay isang matuwid na hukom at fair o patas ang pagtrato niya sa lahat ng tao. Yan po ang ibig sabihin ng katarungan ng Diyos.
Now, sa atin pong pag-aaral about God's justice, una, ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang paghatol. Kahit kailan ay hindi namamali ang Diyos. Dito sa korte sa mundo, kadalasan mali ang mga paghatol ng mga hukom. Yung mga guilty ay napapawalang sala. At yung mga hindi naman guilty o inosente, sila ang nahahatulan o napaparusahan. Ngunit sa Diyos, wala po siyang pagkakamali. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay tapat at matuwid at hindi siya nagkakamali at hindi baliko sa kanyang paghatol. Kung kaya't dito po ay makikita natin bakit hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang paghatol. Una, hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang paghatol sa mga tao sapagkat walang bagay na hindi alam ang Diyos. Lahat ng bagay ay nakikita ng Diyos. Hindi katulad ng mga hukom dito sa Pilipinas. May mga inaakusa sa isang tao na pumatay. Yung hukom, binabatayan lang niya doon sa mga ebidensya. Pero hindi niya talaga alam kung sino ang pumatay. Samantalang sa Diyos, walang bagay na nalilingid o natatago sa Kanya. Lahat ay hubad sa Kanyang harapan. Walang makapagtatago sa Diyos. Kahit pa nagkubli ka sa isang kwarto na madilim, ay kita ka pa rin ng Diyos. Kahit may ginawa kang isang bagay na karumal-dumal sa ilalim ng tunnel, kita ka pa rin ng Diyos. Sapagkat kung kikilalanin mo ang tunay na katangian ng Diyos, ang Diyos ay, gagamitin natin yung Latin na salita, ang Diyos ay omnipresent. Meaning, He is present everywhere. Kaya walang makapagtatago sa Diyos. At hindi lamang yun. Paano naman niya malalaman ang nasa isipan ko? Hindi naman, di ba? Gagamitin natin yung isa sa mga katangian ng Diyos upang lubos mo siyang makilala. God is omniscient. Latin word, ibig sabihin, God is all-knowing. Alam niya ang nasa sa isipan ng tao. Nababasa niya ang puso ng tao. Nakikita niya ang nilalaman ng puso at isipan ng tao. Kaya pag tumingin ng Diyos sa atin, ang kanyang mata ay nakatingin sa puso natin sapagkat ang puso ang core, ito po ang core ng ating buong pagkatao. The core of our whole person is the heart. At ang sabi ng Bible, God knows our heart. Kilala niya ang ating puso. Kaya walang nalilingid sa Diyos. Kaya tama lang na siya ay hindi magkamali. At ang halimbawa po dito, mga kapatid, ay pinapalalahanan tayo ni Pedro na alam ng Diyos kung ano ang ginawa ng mga angels na nagkasala laban sa Kanya. Binasa po natin sa pasimula ng ating pagbasa ang 2 Pedro, Kabanata 2, talatang 4. At ano po ang sinasabi rito sa 2 Peter chapter 2, verse 4? Hindi pinalampas ng Diyos yung mga angels na nagkasala. Tinapon sila sa impyerno.
o tinatawag sa Greek word na Tartarus, at kinadena sila doon sa dilim habang hinihintay nila ang araw ng paghuhukom ng Diyos. So may mga angels na nagkasala at sila po, kapatid, ay ikinulong sa hell. Ang hell po ay may iba't iba po itong compartment o lugar. Ang hell din ay pwedeng pagdalhan sa tao, kaya lang ibang lugar naman siya. Kumbaga sa iba-ibang kwarto ng hell. At dito, yung Tartarus, yan po yung pinakamalalim na lugar na kung saan ay walang anumang liwanag doon. At doon ikinulong itong mga anghel na nagkasala. Ang tanong, ano kaya ang mga kasalanan ng mga anghel na ito? At yan ay mababasa natin sa Book of Genesis chapter 6. Sino ba itong mga angels na ito na nagkasala? Sabi ng Genesis chapter 6 verse 1 and 2 and verse 4. Dumami ang mga tao sa mundo at nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nung makita ng mga heavenly beings o angels na magaganda yung mga babaeng anak ng tao, tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, napakaganda ng anak ng tao na yan. Okay? Hindi ka ba naniniwala na napakaganda mo? Verse 4, ano ang sabi? Ginawa nilang asawa. Inasawa ng mga angels na ito kung sinong magustuhan nila o type nila na babae. Verse 4, nung time na yun at kahit pagkatapos pa nun, nagkaanak yung mga heavenly beings o angels dun sa mga babae. At ano ang naging mga anak nila? Mga higante. Yung mga naging anak nila. Sila yung mga malalakas at sikat noong unang panahon. Alam niyo po, para mas lalong kapanipaniwala sa iyo, buksan po ninyo ang mga, mamaya po yung pag-uwi ninyo, wag muna ngayon. Buksan ninyo ang iyong YouTube at lagay niyo po doon patungkol sa discovery of giants. At pinanood ko po 10 mga na-discover ng mga maraming mga nag-aaral about giants, na kung saan ay nakahukay sila ng grabe pong mga bangkay. Ang taas. Yung isa, na-discover nila, bungo pa lang yun, mas malaki pa sa tao. Habang binubungkal, yung tao kalit-lit, ang laki-laki ng bungo. Hanggang po sa nahukay nila, yung kalansay mismo ay buong-buo siya na meron pong sukat na 8 feet. At ano po yan, Amerika pa lang po yan. Hindi pa po saka sa South Africa. Wala pa po sa portion ng Middle East. No? Sa Amerika pa lang po yun, yung kanilang excavation na ginagawa. Yung iba naman aksidente, na naguhukay ng mina o ng ginto, ang nahukay ay kalansay ng napakalaking tao. Kaya nung itinayo, nako, gatuhod lang po yung gatuhod lang yung tao na 6-footer. So sa makatuwid, kapatid, pinapatunayan ng mga discovery na yan na meron po talagang nabuhay na mga higante nung unang panahon. At pinapatunayan din niya ng isang aklat, isang ancient book na binabangsa ng mga Jewish people, which is not part of the 66 books of the Bible. At ang aklat na yun ay tinatawag na the Book of the Book of Enoch. The Book of Enoch. At doon po mababasa ninyo, grabe yung mga giants na yun. 120 feet. 120 feet mismo. Katangkad talaga. And then, doon sa ginagawang discovery, nakakita sila ng mga bakas ng yapak. Bakas ng yapak ng isang higante. Itong mula doon sa gate natin na yun, pinakinalagyan ni Brother Dodi, hanggang dito sa stage,
Yan po yung laki ng yapak ng isang higante. So, imagine ninyo kapatid, yung sukat lang na ito, yapak lang yan. Na paa. Na na-discover ho nila. Gaano kaya kalaki pa yun, kapatid? Di ba? Hindi pwedeng sabihin mong 7-footer lang ang laki nun. Kung ang yapak niya ay mula rito sa stage na ito hanggang doon sa kinalalagyan ng, sino ba yung nasa dulo na yan? Pakita nga ang mukha nung nasa dulo. Hindi ko makita ang mukha. Nakatago. Ayan, si sister. Kaway-kaway naman, sis. Yan. O, tingnan nyo. Kaway-kaway ka, yan. Tingnan ninyo, yun, yung sa dulo. Ganyan ang laki. Yapak pa lang yun, ganyan kalaki. Imaginin mo, totoo yung nakalagay sa Book of Enoch. Talagang may mga taong nabuhay na mga higante. Napakalalaki. Ang tawag sa kanila sa English ay Nephilim. Ito yung mga anak ng mga angels na sumiping sa mga kababaihan. At yun, kapatid, yung ginawa ng mga angels na yun ay labag sa kalooban ng Diyos. Kaya anong ginawa sa kanila ng Panginoong Diyos? Sila, kapatid, ay ikinulong. No? Ikinulong sila saan? Sa tinatawag na Tartarus. Ito yung malalim na lugar ng kulungan ng mga angels na ito. Sa ilalim ng lupa po yun. Hindi pa po yan yung mga angels na sumama kay Satan, iba pa yun. Kasi itong mga angels na ito, na nakikipag-sex sa mga babae, ay nakakulong na ngayon. Naging demon sila. Fallen angels ang tawag. Ngayon, ang ikalawa, bakit hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang paghatol? Hindi lamang sa alam niya yung ginawa ng mga angels na yan, kundi nakita niya ang lahat ng mga kasamaang ginagawa ng mga tao. Siya mismo ang saksi sa kasalanang ginagawa ng mga tao noong panahon ni Noah. Binanggit ni San Pedro sa verse 5 ang ganito, hindi pinalampas ng Diyos yung mundo noong unang panahon. At nagpadala siya ng malaking baha para wasakin ang mga masasama. Pero niligtas niya si Noah at yung 7 kasama niya. Pinreach ni Noah kung paano mamuhay ng matuwid. Si Noah pala isang preacher. At sa kanyang pangangaral, walang halos gustong makinig sa kanyang preaching. Pagka pangangaral hinggil sa kabanalan o sa kahatulan ng Diyos, yung mga tao natutulog habang nakikinig. Nakatingin pero pikit ang mata. At yung iba, umaalis, tumatayo. Bakit? Hindi nila type yung ganoong preaching. Kaya po, yung mga taong ito, nakikita ng Diyos yung reaksyon ng mga tao sa pangangaral ng kabanalan ni Noah. Yung iba nagagalit pa. Siguro pagkatapos mangaral ni Noah sa kanila, nagko-complain pa. So ba naman yan? Pinatamaan naman ako ni Noah. Hindi nila accepted eh. Kaya nakikita ng Diyos yung mga bagay na reaksyon at attitude ng tao sa pangangaral ni Noah. Ang sabi, walang nalilihim sa Diyos. Marami ang galit kay Noah at that time. Bakit? Kasi hindi nila type na makinig patungkol sa mga rebuke and correction. Mas gusto nila yung walang binabanggit na kasalanan ginagawa nila. Mas masarap makinig sa isang preacher na walang babanggiting kasalanan ginagawa mo. Tama po ba ako? Siyempre, yun ang paborito nating preacher. Yung hindi mo mabanggit ng kasalanan. At yung pagka ang pastor ay gumanggit na ng pangangaral patungkol sa kasalanan, ayoko na, lilipat ako ng ibang simbahan. Nakikita ng Diyos yun, yung reaction na yun. Ganun na nangyari ng panahon ni Noah. Kasi bakit po ka mo? Ang linaw na sinabi, pinreach ni Noah ang patungkol sa pamumuhay ng matuwid.
So si Noah pala isang preacher. Nag-iisang preacher at that time si Noah. Kasi binalaan ng Diyos si Noah, lilipulin ko ang lahat ng tao na nabubuhay sa balat ng lupa. Grabe po ang kasamaan na nangyayari noong panahon ni Noah. Ano ang sabi? Ano ba ang kasamaang ginawa ng mga tao noong panahon ni Noah? Ayan. Yan. Ano ba ang kasamaan? Sabi rito sa Genesis chapter 6 verse 5, nung makita ni Lord, tignan mo, nakita ni Lord na sobrang sama na ng mga tao sa mundo at palaging masama ang iniisip nila. Verse 6, nagsisi ang Diyos na kinreate pa niya ang tao at ang sakit-sakit nun sa Diyos. O, tingnan ninyo kapatid, ano raw ang sabi? Nang makita ni Lord na sobrang sama ng mga tao, walang naililihim sa Diyos eh. At verse 11 to 12, except kay Noah, napakasama na mga tao sa paningin ng Diyos. Puro karahasan ang nangyayari sa mundo. Please interpret that statement sa sarili mo. Pag sinabing puro karahasan ang nangyayari, ibig sabihin araw-araw na lang, lagi na lang mayroong pag-aaway, may patayan, may rape, may nakawan. Amen po ba? Na nangyayari. At verse 12, nakita ng Diyos na sobrang sama na nga ng mga tao at masasama ang lahat ng ginagawa nila. So, araw-araw ang tao laging nabubuhay sa kasalanan. At pagdating ng verse 13, sinabi ng Diyos kay Noah, tatapusin ko na ang buhay ng lahat ng tao. Sabihin, papatayin na ng Diyos ang lahat ng tao dahil sa kanila. Napuno ng karahasan ang mundo. Marami pong mga taong pilosopo ang nagsasabi mula sa talatang yan. Sabi nila, malupit ang Diyos. Hindi po. Kung makikita ho ninyo lamang na nang i-judge o hatulan ng Diyos ang mga tao ng panahon ni Noah, nang patayin ng Diyos lahat ng tao except si Noah at ang kanyang pamilya sa pamagitan ng tubig baha, ginawa yun ng Diyos na walang pagkakamali. Sapagkat siya ang saksi na napuno ng karahasan ang mundo. Sinabi ng Diyos kay Noah yun, ikaw preacher ka, ano ipipreach mo? Ipipreach mo ba na hindi ka babanggit ng kasalanan ginagawa ng mga tao? Hindi ba? Ikaw ang preacher at sinabi sa iyo ng Diyos yun. Sabi, pangangaral nyo, huwag nyo nang gagawin ang mga bagay na ito. Magagalit ang Diyos sa inyo pagka ginawa nyo yan. Hindi ba? So yung mga tao, alam naman natin, ginagawa nila, nasasaktan ang puso nila. Naghahanap sila ng ibang preacher, kaya wala ng ibang preacher at that time, kundi si Noah lang. Hindi sila makalapit sa ibang churches, ibang fellowship ng panahon ni Noah. Dahil si Noah lang ang tinawag na preacher eh. At that time ay walang ibang recourse, kundi si Noah ang nangangaral sa kanila. Kaya lang, ang mga tao nagtatakip ng tainga. Siguro pinagbabato si Noah, tama na yan. Sobra na yan. Anong kasalanan nagagawa namin? Baarin yung pangkatuwiran nila. Wala naman kami nagagawang kasalanan. Samantalang, ang sabi ng Diyos, napuno na ng karahasan ang mundo. At ikaw makatanggap ka ng ganong mensahe buhat sa Diyos. Tatapusin ko na ang lahat ng buhay ng tao. Siyempre, marubdob ka, di ba? Grabe yung iyong preaching. Matindi yung pangangaral mo niyan para makonbinsi lang ang tao. Di ba? Talagang i-detailed mo yung pangangaral mo. Lahat ng uri ng kasalanan na nakita ni Noah at nakita ng Diyos, binabanggit niya. Kaya lahat ng tao hagip ng mensahe. Pero ilan lang kapatid ang talagang tumanggap ng mensahe niya. Yun lang. Yung nag-iisa niyang asawa at yung mga anak niya. At asawa ng mga anak niya. Pamilya lang niya ang nagtiyagang makinig sa kanyang preaching.
Para bang sa isang church, nag-alisan lahat ng miyembro sa pangangaral ng pastor ng kabanalan at ang tanging natira ay ang miyembro ng kanyang pamilya lang. Parang ganun na naganap dito nung panahon ni Noah. Kasi ayaw ng tao makinig patungkol sa kasalanang ginagawa niya. Kahit kayo alam niyo sa sarili ninyo, di po ba? Amen? Pag dito sa pulpitong ito, nababanggit ang ginagawa mong kasalanan, masamang loob mo, inisip mo, pinatatamaan ka. Di ba? Naman niyo po? Tapos isipin mo, ako dadalo next Sunday. Grabe naman yung preacher na yun. Pinatamaan ako. Akala mo, pinatamaan ka lang ng preacher. Hindi, ang Diyos ang nagsasalita. Kapares ni Noah, tinawag siyang preacher of righteousness. Mangangaral ng kabanalan si Noah noong panahong yan. Kaya ang nangyari po mga kapatid ay hinatulan ng Diyos ang mundo. Next slide natin, ito po. Ang katarungan ng Diyos ay nagpapahayag na ang kasalanan ay may kabayaran. Yan po ang God's justice. Ang katarungan ng Diyos ay nagpapahayag na ang kasalanan ay may kabayaran, gaano man kaliit o kalaki. Ang nagawa mong kasalanan, may kabayaran yan. Anong sabi ng Genesis 6:13? Dahil nakita ng Diyos ang karahasan sa buong mundo, tatapusin ko na ang buhay ng lahat ng tao. Pagbabayarin ang lahat ng tao sa kasalanang ginagawa nila. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya makatarungan lang ang Diyos. Kasi may mga pilosopong tao na kini-question nila ang Diyos. Wala namang puso ang Diyos. Bakit niya ginunaw ang mundo ng panahong yun? Bakit sa dami ng tao na nalunod sa matinding dilubyo o baha na yun? Nasaan ang katarungan ng Diyos? Sabi ba naman ng mga pilosopong tao? Ang tanong, yun bang paggunaw ng panahong yun ay ginuno ba agad ng Diyos? Hindi pa. Mamaya dadako tayo dun. Ilang taon binigyan sila ng grace period ng Diyos para magsipagsisi at tumalikod sa kasalanan. Dadako tayo dun. At ang ikalawa, ano ba ang katarungan ng Diyos? Ang katarungan ng Diyos ay nagtatama ng mali at nagpaparusa sa kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng katarungan o God's justice. Sa ikalawang Pedro 2, talatang 6. Basahin naman natin itong sumunod na ito na sinabi ni Pedro. Pinarusahan ng Diyos ang mga city ng Sodom at Gomorrah. Sinunog sila hanggang sa abo na lang ang natira. Grabe, pati mga tao sunog. Abo. Alam niyo po ba, naipangaral ko yan sa inyo Ewan ko kung dito ko ba naipangaral yun. Ang patungkol sa pagbabalik ni Kristo. Na pag siya'y dumating, kukunin niya ang mga tapat sa Kanya. Tapos yung mga taong nabubuhay sa mundo ay hahatulan ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Sa 2 Peter chapter 3, inilaan ng Diyos ang mundong ito upang tupukin sa apoy. Yun po, kapatid. So, yung mga taong hindi karapat-dapat, sila ay makakaranas ng judgment. Uulan ng apoy sa lupa. At ito, ang ginawang halimbawa na mangyayari yan ay dito po sa city ng Sodoma at Gomorrah. Maliwanag na sinabing sinunog sila hanggang sa abo na lang ang natira. Ginawang silang example. Example ang Sodoma at Gomorrah kung anong mangyayari sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yung mga taong ayaw manampalataya at maglingkod sa Diyos. Ang example ay ang nangyari sa city of Sodom and Gomorrah. Ano naman ang nangyari dito? Nakita ng Diyos ang mga kasalanan ng mga tao sa Sodoma at Gomorrah. Kaya pinarusahan sila ng Diyos. Sinunog silang buhay
hanggang sa abo na lang ang natira. Iba pa po yung pahihirapan sa tinatawag na lake of fire. May apoy din doon. Kaya lang hindi katawan ang pinahihirapan doon, yung kaluluwa na po ng tao. Pero dito sa judgment na ito, na sinasabi ng 2 Pedro Kabanata 3, buhay ka na may katawan, pwedeng maranasan mo umuulan ng apoy. Kung paano mo nakita at napanood noong panahon sa LA, di ba nabalita tayo napanood sa mga video, na nagkaroon ng sunog, di alam ko siya nang galing, at lumaganap ang mga sunog, nasunog ang mga bahay, may mga ilan hindi nakatakas, nasunog ng buhay. Ganyan din po yung judgment ng Diyos na nilalaan niya sa mundong ito, sa kanyang muling pagbabalik. Nakakatakot po ang pagbabalik ni Kristo. Pero masaya sa mga taong tapat sa Kanya at ready sa Kanyang muling pagbabalik dahil kukunin sila ng Panginoon. Pero yung hindi makukuha ni Lord dahil hindi tapat, bagamat dumadalo sa ganitong simbahan pero hindi nababago ang buhay, hindi tinatalikuran ang kasalanan sa kanilang buhay, makakaranas po sila ng hatol ng Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. At sa Genesis 18 verse 20, tingnan niyo po, paano nakita ng Diyos ang mga kasalanan ng mga tao sa Sodoma at Gomora? Sa Genesis 18:20, sinabi ni Lord kay Abraham, grabe ang mga sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomora. Ang laki-laki ng kasalanan nila, sabi ng Diyos. Ikaw, tanungin mo mga katabi mo, gano'ng kalaki ang kasalanan na nagagawa mo? Sabi dito, ang laki-laki ng kasalanan nila. Verse 21, sabi ng Diyos kay Abraham, bababa ako doon para malaman kung totoo nga ang mga sumbong nila. Sumbong laban sa Sodom at Gomora. At verse 13, Genesis 19, verse 13. Ito na. Ang senaryo naman na yan, nandyan na po yung mga angels. Sinabi kay Lot, tingnan niya, verse 13, wawasakin na namin ang lugar na ito kasi narinig ni Lord ang mga reklamo laban sa mga tao dito. Pinapunta niya kami para wasakin ang Sodom. At ang tanong, kapatid, ano ba ang kasalanan ng mga tao sa Sodoma? Ang kwentong niyan ay mababasa niyo sa Genesis chapter 19. Dumalaw ang dalawang anghel doon mismo sa city ng Sodom. Pagpasok ng dalawang angel, dahil iba po ang kanilang mga itsura, hindi siya katulad ng pang-aniwang tao, dignified. Kaya nakakuha niyo ng atensyon kay Lot. At maging ng mga tao doon, napatingin lahat sila. Kasi may mga angels, iba-iba po ang itsura ng angel sa Bible eh. May iba ay mukhang, lalo na yung hinimatay, yung mga gwardya, nung makita nila yung angel, nahimatay sila sa takot dahil anong itsura ng mukha ng angel? Mukhang kidlat. Makakita ka ba naman ng ganung mukha, mukhang kidlat, hinimatay po. Di po ba? Yung doon sa resurrection ni Jesus Christ, di ba? May dalawang angel doon na dumating, nakita ng mga guard at hinimatay sila sa takot. At may mga angels naman na nagpapakitang sobrang gwapo. At yan, wala sa Old Testament yan, pero pagdating sa Book of Acts, nang titigan nila si Stephen, di ba nangangaral si Stephen, tumitig ang mga Pharisees and Sadducees doon po sa Sanhedrin, o tinatawag natin parang Supreme Court ngayon. Nagmukhang anghel daw ang mukha ni Stephen. Pag sinabing mukhang anghel, alam nila, wow, gumwapo, gumanda si Stephen. Kasi po, pag iba-iba pong manifestation ng angel. Pero dito, nang dumalaw ang mga anghel, grabe, parang artistahin ang mga muka ng mga angels. Kaya nang sila ay anyayahan ni Lot sa bahay, at nang habang sila'y kumakain, nakarinig sila na parang maraming tao ang nakapaligid sa bahay. At mamaya-maya may nagsabi, Lot,
Lumabas ka dyan. Ipakilala mo naman kami dyan sa mga bisita mo. At sabay-sabay nagsisigawan yung mga lalaki. Gusto naming makipag-sex sa kanila. Nilabas sila ni Lot. Wag, mga kaibigan, bisita ko po ito, sabi niya gano'n. Ibibigay ko na lang sa inyo yung dalawa kong anak na babae. Sila na lang ang pagparausan ninyo ng inyong urge o sex urge nyo. Ayaw pumayag ng mga kalalakihan. Mula sa matanda hanggang sa bata, may pusong babae. Nagkaroon ng pusong babae. Yun pong mga kalalakihang yun. At gusto nilang makipagtalik doon sa dalawang angel. At nung si Lot ay kanila pong tinulak para pasukin ang bahay, ang sabi, binuksan ng angel ang pinto at sa pilitang kinuha si Lot papasok sa loob. At ang ginawa ng angel, binulag niya yung mga tao na roon. Kaya hindi nila makita yung pinto, kakapa-kapa sila. At ang sabi ng angel, kung may mga kamag-anak ka pa rito, sabihan mo na sila at lumabas na kayo sa lugar na ito sapagkat wawasakin ng Diyos ang lugar na ito. Dito, kapatid, nasaksihan mismo nila kung gaano karumal-dumal ang kasalanan sa mundo. Karumal-dumal pala, kapatid, ang pagkakaroon ng pusong lalaki sa isang pusong babae o pusong babae sa isang lalaki. Karumal-dumal pala yun sa harapan ng Diyos. Kita naman natin ngayon, kapatid, di ba? Ang LGBTQ community ay accepted na halos. May mga kinakasal na, parehong babae, parehong lalaki sa ibang bansa. At pwede na ang kasalan ng parehong babae at parehong lalaki. See? Grabe na po yung kasamaang yun. At yun ang dahilan kung bakit ginunaw ang city of Sodom. Umulan ng apoy dahil sa sobrang kasalanan ng mga tao. Pinapayagan ng kanilang gobyerno sa Sodoma ang ganoong bagay. Walang magawa, pati mga pulis, pati mga ilang mga city officials sa Sodoma at Gomora. Walang magawa. Maaring sila rin, kapatid, ay mga homosexual. Mga bakla at tomboy marahil din po sila, mga kapatid. Ano nangyari rito? Nangyari yung sinabi sa Genesis 19:13, wawasakin namin ang lugar na ito. Kasi narinig ni Lord ang mga reklamo. Ngayon, hindi lang narinig. Nasaksihan ng dalawang angel kung gaano kasama sa syudad na yun. Ikumpara mo nung panahon ni Noah, ni Lot at panahon natin ngayon. Grabe din po ngayon, di ho ba? Oh. So, ang Diyos din, kapatid, ay tunay po na nagsisisi bakit pa niya nilikha ang tao. Gusto rin niyang lipulin. Kaya lang ang tanong, ba't hindi pa nangyayari? Yun ang tanong eh. Di ba God is patient? Nung nakaraang Sunday, afternoon pala ako nangaral, nung nakaraang Sunday, na ipangaral ko yan, bakit hindi ba ginagawa ng Diyos yun? Kasi hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Ito, kailangan maunawaan to ng tao eh. Grabe po, ang Diyos po, hindi ganun kalupit. Ang Diyos po ay Diyos pa rin ng pag-ibig. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Nais niya lahat ay maligtas at tumalikod sa kasalanan. Yun po, 2 Peter chapter 3 verse 9 po yun. Ha? Pag binasa niyo po yun, yung last Sunday na pangangaral ko ng Sunday afternoon, dun po binaba ko yung preaching na yun. Hindi ibig ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Nais niya ang tao maligtas. Kaya hindi natuloy yung sinasabing bumalik na si Lord noong September 23. Buong mundo po yan, nakabalita po niyan. Kaya yung iba doon, tumigil na sa paggawa ng kasalanan. Kasi alam nila, September 20, hindi dumating si Lord. Balik na uli sa paggawa ng kasalanan yung iba. Hindi naman pala dumating si Lord. Sige, inuman tayo. Kaya, di ba? Sige, sugalan na tayo. Oh, gawa na uli. Tapos yung hiniwalayan niya, yung kabit niya,
Ngayon, balikan ulit tayo dahil hindi pala dumating si Lord. Binalikan yung kabit. Di ba? Kasi nga hindi natuloy yung pinapahayag ng marami na sa September 22 daw ay darating na si Lord. Kasi pagdating ni Lord, akala kasi siya ng teaching. Ang teaching ng rapture ay ang babaw. Darating lang si Lord, kukunin lang tayo, period, tapos na. No. Sa Bible, ang linaw ng 2 Peter chapter 3, pag dumating si Lord, kukunin nga tayong mga tapat, pero paano yung mga hindi kinuha? Apoy naman ang bababa mula sa langit. Susunugin lahat ang dapat masunog dito sa mundo. Pati araw, buwan at bituin ay masusunog eh. At gagawa ang Diyos ng isang bagong langit at bagong lupa. 2 Peter chapter 3 verse 13. Andun po yun. Basahin niyo po yun. Kaya yung mga kinuha ng Diyos dito sa mundo, inalis upang hindi mapahamak, sila ang ilalagay sa bagong langit at bagong lupa. Amen? Oh. Kaya yung mga walang lupa rito, magkakalupa ka pagdating ng bagong langit at bagong lupa. Amen po ba? Tingnan nyo, kaya may pag-asa. Hindi pa naranasan magkaroon ng sariling lupa. Pagdating ng new heaven and the new earth, magkakaroon ka. At wala nang agawan yan, wala nang awayan yan. Kasi ang sabi ay tayo ay pananahanan ng kabanalan sa bagong langit at bagong lupa. Pwede bang ipakita mo yun? Sorry. 2 Peter chapter 3 verse 13. Pakita lang yung verse na yun. Dinadaanan ko lang. Hindi ba kaya? Ikalawang Pedro 3, talatang 13. Hindi, verse 9. Verse 9 yan. Yung verse 13. Ayan. 9, 10, 11, 12, 13. Sige po, hinga muna kayo. Hinga. Ayan. Ang tagal na nilakbay bago mag-verse 10, no? Verse 9 pa lang. Verse 13, 2 Peter 3:13. Okay, sige, hindi ata kaya. Okay. Wag na lang po. Ay, sabi ko, wag na lang, saka naman po. Okay, sige, ayun na. Pakibasa nga. 1, 2, 3. Yes, kasi nga gugunawin itong bundong ito na kinalalagyan natin, pero ang Diyos ay may pangako. Ano yung pangako, kapatid? Bubuo siya ng bagong langit at bagong lupa. Pananahanan ng katuwiran. Doon tayo ilalagay. Amen po ba? Ayan. Kaya lahat ng pinagmamalaki ng tao sa mundong ito, mawawala lahat yan. May bago kang biling lupa, mawawala yan sa'yo. Kasi bakit? Gugunawin ng Diyos ang mundong ito eh. Yan ang hindi alam ng tao. Pagbalik ni Christ, paggunaw na po ang kasunod. Paano na? Kaya mag-aasawa ka na ngayon. Ngayon, ano pa kapatid, ang ikatlo, what is God's justice? Ito ang sinasabi ko, ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya parurusahan ang matuwid kasama ng masama. Yan po ang ibig sabihin ng katarungan ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya parurusahan ang matuwid kasama ng masama. Kaya pag dumating si Lord, bago niya parusahan ang mga taong masasama dito sa mundo, aalisin niya muna tayo. Amen? Kaya maraming mga punerarya ang malulugi. Wala na pong pwedeng iburol. Dahil tayo didiretso sa heaven. Wala nang burulan. Amen?
Kasi hindi ka pwedeng iburol dahil ang katawang lupa mo, hindi na rin makita kung nasaan. Anong sabi sa Bible? Sa isang iglap, sa isang kisap mata, lahat tayo ay babaguhin. Yung katawang lupa mong yang kapatid ay mawawala at magkakaroon ka ng spiritual body. At yung spiritual body mo, paglipad mo sa taas, tagus-tagusan ka dyan sa pader. Kasi pag dumating si Lord, lahat tayo aakyat sa heaven eh. Sakay tayo sa alapaap. Wow! Di ka pa nakasakay sa alapaap. Pagdating ni Lord, sasakay ka sa alapaap. At ang sabi, sasalubong tayo sa Panginoon. Yun ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, 16 hanggang verse 17. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet voice of God. And the dead in Christ, ang mga nangamatay kay Kristo, basta nakakilala kay Kristo na namatay, saan man niya nakalibing, iyaman ay sa North Cemetery, South Cemetery, o saan mang lugar na lupalop na sementeryo, mabubuhay na muli ang mga taong namatay, pero sila ay nakatanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sila, kapatid, yung unang bubuhayin. Tayo namang mga nangabubuhay, pagdating ni Kristo, ay bigla nilang mababago ang ating katawang lupa. Magkakaroon tayo ng spiritual body at sasama tayo sa mga binuhay na muli. Isasakay tayo sa alapaap at tayo, kapatid, ay sa Panginoon magpakailanman. Habang tayo, kapatid, ay nandoon na muna at inilagay temporarily muna sa langit, nagkakaroon na po rito, kapatid, ng paggunaw sa mundo. Yung mga naiwan mong mga mahal sa buhay na hindi mo na-sharean, hindi mo nadala kay Kristo, hindi alam kung saan lupalop magtatago dahil sa apoy na bumabagsak mula sa langit. Yung bahay na iyong itinayo ay tinutupok na ng apoy. Pasinin ninyo yung nangyari sa Los Angeles, California. Ang daming mga magagandang bahay yung tinutupok ng apoy. Yung umaari o may mga restaurant ka o negosyo mo, nilalamo na rin ang apoy. Lahat ng pinundar ng tao sa mundo ay magiging abo na lang siya. Wala na. Yung tanging na isave mo ay yung spiritual na kayamanan sa buhay mo. Ano yun? Yung pagkilala mo kay Jesus Christ. Yung matyaga mong pagdalo sa ganitong pagtitipon, kapatid, yan ay isang investment mo kay Lord at mapapakinabangan mo yung iyong paglilingkod sa Diyos sa araw na bumalik si Christ. Kasi aalalahanin ni Lord yung iyong katapatan sa paglilingkod mo sa Kanya. Amen, mga kapatid. Okay. Ngayon, ikatlo, pinangangalagaan ng katarungan ng Diyos ang mga taong tapat sa Kanya. Sa 2 Peter chapter 2 verse 7 to 9, pero niligtas ng Diyos si Lot. Ayan. Bago bagsakan ng apoy ang city ng Sodoma, iniligtas ng Diyos si Lot, mabuting tao siya, at sobrang nahirapan ang kalooban niya dahil sa mga ginagawang kahalayan ng mga masasamang tao. Namuhay ang mabuting taong ito kasama ng mga masasama, at araw-araw siyang nagtitiis pag naririnig at nakikita niya ang masasamang ginagawa nila. Verse 9, so alam ng Panginoon kung paano ililigtas ang mga makadiyos mula sa mga paghihirap nila. Habang pinaparusahan niya yung mga masasamang tao hanggang sa dumating ang araw ng paghuhukom o i-judge sila. So nakita natin dito, kapatid, na ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya parurusahan ang matuwid kasama ng masama. Kaya aalisin ka ng Diyos dito sa mundo bago niya gunawin ang mundong ito. Parang si Noah rin, di ba? Si Noah, inalis muna sa lupa. Saan nilagay? Sa daong, sa barkong ginawa. Habang ginugunaw ang mundo, nasa loob ng barko si Noah at ang kanyang pamilya. So, ganun po
Kaya kung ang isang tao ay namumuhay sa katuwiran at katapatan na sa Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kahit nasa gitna ng isang masamang kapaligiran o panahon ng paghuhukom, tinitiyak ng Diyos na ililigtas, poprotektahan at iingatan ang kanyang mga anak na tapat sa kanya. Tulad ng ginawa niya kay Lot sa Sodoma at Gomora. Pinili ni Lot na sundin ang Diyos at hindi makasama sa kasamaan ng lungsod ng Sodoma. Ano ang ginawa ng Diyos? Dahil diyan, pinalabas ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya upang iligtas sila bago wasakin ang lungsod. So, dahil sa puro kasamaan sa paligid, hindi na hikayat si Lot na mag-join na lang sa mga taong iyon. Hindi siya nakiisa sa mga ginagawa ng mga tao. Iningatan din niya ang sarili niya. Kaya pagdating ng judgment ng Diyos, iningatan siya. At ang ikaapat, ang katarungan ng Diyos ay walang kinikilingan. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagtatangi sa kanyang paghatol. Walang kinikilingan ang Diyos, hindi siya tumitingin sa yaman, sa kasarian, sa lahi, o sa katayuan sa buhay. Hindi katulad dito sa atin sa bansang Pilipinas. Pagka ikaw ay may posisyon, hindi ka agad makukulong. Pero yung mga taong gumawa lang ng isang maliit lang na kasalanan, kulong agad kasi ordinaryong tao lang. Pero kung senador ka, hindi ka kaagad makukulong. Di ba? Pero pag ikaw ay isang ordinaryo lamang na mangangalakal, huli ka kaagad, kulong agad. Ang dami pong ganyan. Yan ang mga nababasa kong komentaryo sa mga social media. Sabi nila, pag ikaw ay senador, congressman, mayor, at nakakagawa ka ng kasalanan, wala, hindi agad makukulong. Pero kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, traffic rules lang, huli ka kaagad. Pero pag ikaw ay senador at dumaan ka sa lugar na hindi dapat, hindi pa. Meron pang proseso. Pero pag ikaw ordinaryong tao, wala nang proseso. Kulong ka kaagad. Yan ang maling katarungan dito sa mundo. Pero ang Diyos ay iba. Ano ang sabi ng Romans 2:11? For God does not show favoritism. At sa Colossians 3 verse 25, anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism. Walang kinikilingan ang Diyos o pinapanigan na sino man. Deuteronomio 10, talatang 17. Si Lord na inyong Diyos ay Diyos na mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon, makapangyarihan, malakas at Diyos na dapat katakutan. Lagi siyang patas sa mga tao at ang Diyos hindi nasusuhulan. Hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos. Sige Lord, wag mo na akong parusahan. Magbibigay na ako sa iyo. Suhol yun. Hindi ako parusahan ng Diyos, malaki ang tithes ko. Ginagawa mong suhol yung pagbibigay mo sa Panginoon. Ang pagbibigay mo dapat hindi sa pamaraan ng pagsusuhol. Ang pagbibigay mo ay ekspresyon, kapahayagan ng iyong pagmamahal sa Kanya. Hindi sa suhol. Nung una, hindi pa ako nakakilala kay Lord. Sugarol akong tao. Mahilig ako tumaya sa karera. Dahil lagi akong talo, lahat ng sahod ko nung linggong yun, ubos. Natalo sa karera Sabi ko, para manalo naman, ang gagawin ko ay magbibigay ako. Kaya noong pupunta pa ako sa Roman Catholic Church, sa Santa Mesa, pagka umikot na po yung tawag doon, may iniikot sila, kulay pula, di ba? Pagtapat sa akin, ilagay ko 500 para manalo ulit ako sa pagtaya ko. Suhol. Mali pa na yun.
Hindi pala ganun. Amen? At sa Efeso 6, talatang 9, mga amo. Sino mga amo rito? Taas ang kamay ng mga amo. Wala. Tratuhin din ninyo ng mabuti ang mga alipin o manggagawa o workers ninyo. At huwag nyo silang takutin. Tandaan nyo, iisa lang ang boss nyo at ang mga alipin nyo. Siya ang boss na nasa langit at fair niyang ginajudge ang lahat. Anong sabihin ng fair? Patas niyang hinahatulan ang lahat. Pantay, maski dito sa church, pantay-pantay lang po tayo sa harapan ng Diyos. Wala lang po mataas po sa atin dito. Bagamat kami ang pastor ninyo, pero sa harapan ng Diyos, lahat po tayo pantay-pantay lang. Tinatrato niya tayong patas lang. Kaya dito makita natin lahat ng tao, mayaman. Sino mga mayayaman dito? Taas ang kamay. Sabi ko, tumaas ang kamay, hindi ko sinabi mag-amen. Taas ang kamay ng mga mayayaman. Yan. Lahat ng mayaman o mahirap, lahat ng mga mahirap, taas ang kamay. Wala. Matanda, lahat ng matanda, taas ang kamay ng mga matatanda. O bata, lahat ng bata. Kahit matanda. Lalaki o babae, may pinag-aralan o wala, Hudyo o Hintil, ay pantay sa harap ng Diyos pagdating sa kanyang paghukom. Kaya nang ikaw, kapatid, ay kumilala kay Jesus Christ, wala nang pinag-iba ang Jews sa Gentiles. Wala nang pinag-iba ang alipin sa malaya, ang lalaki at babae, kasi iisa na kayong lahat kay Christ Jesus. Ganyan po tayo ituring ng Diyos, pantay-pantay. Kaya kay Kristo, walang mayaman at mahirap. Pagdating sa church, hindi pinag-usapan dito na ikaw pinakamayaman. Kaya pagdating mo, lahat ng mga nakaupo dyan, alis kayo dyan, paupain natin yung pinakamayaman dito. Walang ganun. Pagdating kay Christ, pantay-pantay tayo. Amen? Mayaman ka man sa physical, pero sa Diyos, hindi yun ang tunay na yaman eh. Ay tunay na yaman sa harapan ng Diyos ay sa larangang espiritual. Mayaman ka ba sa pananampalataya? Ang tanong, may pera ka ba? Wala, pero may malaki pananampalataya ako sa Diyos. Amen? Meron tao maraming pera, pero wala namang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Ano ang sabi dyan, kapatid? Mahalaga po na makita natin na tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ikalima, sabi sa katabi mo, sa wakas matatapos na tayo. Pakisabi, pakibulong, ay sa wakas matatapos na tayo. Ikalima, ang katarungan ng Diyos ay may kasamang awa. Ito po kailangan matutunan mo about the justice of God. Ang katarungan ng Diyos may kasamang awa. Tingnan natin, bagong hatulan ng Diyos ang mga masasamang tao nung panahon ni Noah, ay binigyan muna sila ng 120 years grace period para magsisi at magbago. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao, kalupit naman ng Diyos, ginunaw niya ang mundo, pinatay niya ang dami-daming tao ng panahong yun. Teka muna, wag ka muna magsalita ng ganyan. Ang sabi ng Genesis sa talatang 3, sinabi ni Lord, hindi ko na papayagang mabuhay forever ang tao kasi mortal sila. Mula ngayon, hindi na lalampas ng 120 taon ang buhay nila. Hanggang 120 years nila. Mula ngayon. Tapos ito na, pinagawa na ng Diyos si Noah ng arko. Tapos mangaral ka ngayon ng kabanalan kasi gugunawin ko ang mundong ito. Papatayin ko silang lahat. Pero hindi agad pinatay ng Diyos. It took 120 years bago mangyari yung sinabi niya. Yan ay grace period ng Diyos. Binibigyan niya pa ang tao ng pagkakataon magbago. Katulad ngayon, hindi ko naman alam ang buhay mo. Wala naman nagkikwento sa akin patungkol sa istorya ng buhay niyo eh. Amen? Hindi ko naman alam na pupunta ka rito sa gawaing ito ngayon. Basta ako nagpipray lang ako kay Lord, Lord, ikaw magsalita sa amin sa pangangaral na ito. Nagkataon nandito ka at nabanggit ang patungkol sa ginagawa mong kasalanan. Binibigyan ka kasi ng chance ni Lord para ikaw ay tumalikod sa ginagawa mong araw-araw na kasalanan. Katulad ng kay Noah, bago gunawin ang mundo, 120 years,
Pero, may nabago ba? Wala eh. Walang sino man ang tunay na tumalikod sa kasalanan. Ayaw makinig. Tinutulugan yung preaching ng kabanalan. Hindi interesado makinig. Kaya pag uwi sa bahay, walang na-retain na anumang mensahe sa puso. Balik uli sa paggawa ng kasalanan. Kalalabas-labas pa lang, punta na agad doon sa kanto at bumili agad ng sigarilyo. Kalalabas-labas lang sa simbahan. May kilala akong ganun mga tao. Pero hindi rito sa church na ito. May kilala ako sa iba. Sa San Andres nung araw, nagbukas kami ng isang Bible study doon. Tapos, pagkatapos kong mangaral, bumanggit pa ako, patok sa sigarilyo. Tapos kong mangaral, yung isang tao doon, siya yung nagpe-prepare ng place natin eh. Nakita ko siya pumunta sa kanto, bumili ng sigarilyo. Pagbalik sa akin, nagigil pa, pastor, binubuhuhan pa ako ng usok. Kailan uli ang Bible study natin? Sabi ko, kakapangaral ko lang patungkol doon. Wala eh. Kasi nung nangangaral ako, alam mo ang ginagawa? Akala ko, lasing, yung pala, patutulog. Tinutulugan kasi bumanggit na ako ng sigarilyo. Tulog. Pero pag iba na sinasabi ko, nakadilat na siya. Kaya pala pagkatapos kong mangaral, sigarilyo agad sa bibig. Oh. Buti hindi pa dumating si Lord. Ilang taon na nakakalipas na yun. 20 years ago na ata po yun, kapatid. Yung kiwento ko na, that was 20 years ago. Noong nagkaroon kami ng Bible study sa San Andres, Manila. That was 20 years ago. Tinan mo, 20 years ago, hindi pa dumarating si Lord. Bakit kaya? Kasi ayaw niya, ang sino man ay mapahamak. Nais niya lahat ay maligtas. Ikalawa, bago hatulan ng Diyos ang mga masasamang tao, ang tawag ay Amorites, ay binigyan muna sila ng 400 years grace period para magsisi at magbago. Grabe ito, 400 years ang ibinigay na pagkakataon ng Diyos sa kanila. Genesis 15:13-16. By the way, bago natin basahin yan, ang mga unang nakatira sa Palestine, bago ito tirhan ng mga Israelites, ay ang tawag ay mga Amorites. Pero pinalayas na sila ng Diyos at ibinigay sa mga Israelites yung tinitirhan nila. Bakit? Genesis 15:13-16. Basahin natin. 1, 2, 3. Sabi ni Lord sa kanya, makinig, ang kausap ay si Abraham. 1, 2, 3, sige. Magiging dayo sa ibang bansa ang mga anak mo. Magiging alipin sila doon at pahihirapan sa loob ng 400 years. Pero paparusahan ko ang bansang magpapahirap sa kanila. At aalis sila doon na may dalang maraming kayamanan. Ano daw yung bayang iyon? Yun yung Egypt. Doon titira for 400 years ang mga Israelites. Verse 15. 1, 2, 3. Verse 16. Oh, tignan nyo kapatid. Hindi muna kayo papupuntahin dito sa lupang tinitirhan mo Abraham. Yun yung Palestine. Bakit? Kasi hindi ko pa paparusahan ang mga Amorites. Hindi pa sobra yung kasalanan nila. Hihintayin ko maging sobra-sobra na yung ginagawa niyang kasalanan. Saka ko sila paparusahan at papaalisin sa lupain. Ano nangyari? After 400 years, sinakop ng Israelites ang lupang yun at pinatay ang maraming Amorites. Ang tawag sa mga naninirahan sa Palestine ay mga Amorites. And it took 400 years. Binigyan ng chance ang mga Amorites na magbago. Hindi nagbabago ang buhay. Amen? Walang pagbabago. Hanggang ngayon, yun pa rin. At bago hatulan ng Diyos ang mga tao sa Sodoma at Gomorrah, inopen up ito ng Panginoong Diyos kay Abraham. Kaya yung mga intercessors ito makinig. Dahil sa kanyang awa sa mga tao na nakatira doon. Tingnan nyo hindi agad-agad po na nilipol ang mga tao sa Sodoma. Genesis 18:32, sinabi pa ni Abraham, please, huwag kayong magagalit, Lord. Last na lang po. Papaano po kung 10 lang ang nakita niyong inosente doon sa Sodoma?
ang sabi ng Diyos, hindi ko wawasakin ang lugar na yun kung may 10 inosente sa lugar. Yan ang sagot ng Diyos. Pero, nakita ninyo rito, ginuno pa rin ng Diyos. Ibig sabihin, walang 10. Si Lot ay naligtas sa judgment ng Diyos sa Sodoma. Anong dahilan? Isa rito dahil naalala nito si Abraham. Naalala ng Diyos si Abraham, bakit naligtas si Lot. Yung 10 sinabi ni Abraham, kung may 10 po, alam ng Diyos ang puso ni Abraham na doon sa 10 yun kasama ang kanyang pamangkin na si Lot. Kaya anong sabi ng Genesis 19:29, basahin natin, 1, 2, 3, ganito nga, winasak ng Diyos ang mga city sa bali kung saan nakatira si Lot. Pero nung wasakin yun ng Diyos, naalala niya si Abraham, kaya niligtas niya si Lot mula doon. Ba't naligtas si Lot? Naalala niya si Abraham. Bakit si Abraham ay nag-intercede? Lord, kung may 10 na inosente sa Sodoma, gugunawin niyo po ba ang lugar na yon? Sabi ng Lord, hindi. Pero walang 10, ginunaw niya. Kaya lang, ba't naligtas si Lot? Kasi in-intercede. Yung isa sa mga 10 na yun, na sinasabi ni Abraham, ay si Lot. Hindi na niya sinabi, Lot, kung may isa doon, di ba? Sinama niya na yung siyam, na hindi niya alam kung meron nga bang siyam doon. Lord, kung may 10. Kaya ibig sabihin, ang role ni Abraham ay i-intercede niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Lord, iligtas mo po, alalahanin mo ako, alang-alang sa mga kapatid kong ito, sa magulang ko, sa akin pong mga anak, kamag-anak, iligtas mo po sila. Kaya nailigtas si Lot dahil naalala ng Diyos si Abraham. Sana maligtas ang mga loved ones mo dahil naalala ka ng Diyos. Amen? Nagulat ka na lang. Akala mo nag-iisa kang pupunta sa church, nakabuntot pala sa iyo yung nanay at tatay mo at saka mga kapatid mo. Pagdingon mo, saan ka pupuntahan? Sa pupuntahan mo. Sabihin, nililigtas sila ng Diyos. Amen po ba, kapatid? Kaya huwag niyong kalilimutan ang topic natin patungkol sa katarungan ng Diyos. Tumayo tayong lahat. Atin pong isip-isipin yung bagay na ating napakinggan. Ang katarungan ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya isasama ang mga matuwid, ang mga mananampalataya, kasama ng mga unbelievers sa kanyang paghatol. Ihiwalay ka ng Panginoon. Ilalayo ka sa anumang kapahamakan. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi siya namimili ng taong ililigtas. At pag siya ay humatol, laging may awa. Binibigyan niya ng pagkakataon ang tao na magbago ng kanyang buhay. Kung meron ka mang naalala mong kasalanang ginagawa mo araw-araw, i-confess mo kay Lord. Makikinig si Lord sa iyo. Huwag kang tumulad sa mga tao ng panahon ni Noah. Walang nakinig sa pangangaral ni Noah. A preacher of righteousness. Sarado, kandado ang tenga ng mga tao ng panahon yun. Kaya nalipon sila nang dumating na ang tubig baha. Ngayon, sabi ng Diyos, hindi ko nagugunawin pa ang mundo sa pamagitan ng tubig, kundi sa pamagitan ng apoy. Sabi ng 2 Pedro 3, talatang 7. Nire-reserve ang kasalukuyang mundong ito sa apoy. At yan ang ipanghahatol ng Diyos sa mga taong masasama na nandito sa ibabaw ng mundo. Alam ko, hindi ka masamang tao. Kasi kung masamang tao ka, wala ka sa ganitong pagtitipon. Ang Diyos ang kumaladkad sa iyo sa lugar na ito
upang mapakinggan mo ang aral na ito. Huwag kang magagalit sa preacher. Huwag kang magkakaroon ng tampo, sama ng loob sa nangangaral. Ginagamit lang siyang kasangkapan ng Diyos sa iyo para maramdaman mo ang kanyang pagmamahal at pagpapatawad. Lumapit ka sa Panginoon. I-confess mo ang isa-isa lahat ng alam mong nagagawa mong kasalanan araw-araw. Kaya tatanungin kita, ano ang kasalanan nagagawa mo araw-araw? Isip-isipin mo, ano ba ang kasalanan nagagawa ko araw-araw? At tumikit ka. Tapos, lahat ng maalala mong kasalanang nagagawa mo araw-araw, i-confess mo. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ko dito sa ginagawa kong ito. Ayoko nang gawin yan. Sabihin mo kay Lord, mula ngayon, nakikipaghiwalay na ako sa kasalanan. Mula ngayon, tinatalikuran ko na ang kasalanan ito. Sabihin mo kay Lord. Pray silently. Huwag mong iparinig sa katabi mo. Baka i-chismis ka pa niya. Ikaw at ang Diyos lang. Ang nakakaulam niyan. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Alam mo kung bakit nararanasan mo ang kaguluhan minsan sa buhay mo? Parang wala kang kapayapaan. Magulo ang buhay mo. Maaaring naaalipin ka ng kasalanan. May mga kinukumit kang sin. Kapatid, kaya mong itakwil yan. Hindi ka uutusan ng Diyos na talikuran mo ang kasalanan kung hindi mo magagawa. Ibig sabihin, magagawa mo. Pag-asa at pagmamahal, patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Ang Diyos ay makatarungan. Wala siyang itinatangi. Ang taong lumalapit sa Kanya ay tinatanggap niya. Ang taong nagpapahayag ng kasalanan ay pinapatawad niya. Buhay noon, wala itong pag-asa pang mabago. Merong tinatawag na kasalanan ng bibig. Ano yun? Pagmumura. Pagsisinungaling. Bigay kahulugan. Pagsasalita ng masama laban sa kapwa. Meron namang tinatawag na kasalanan ng pag-iisip. Sin of the mind. Ito yung mga pag-i-imagine ng mga bagay na masama. Ito yung pag-iisip na may personal na motibo sa isang bagay. Meron namang kasalanan sa puso. Pagtatago ng mga sama ng loob at hinanakit. Meron namang kasalanan ng kamay. Yan ay ang pagnanakaw. Pagsakit physically sa isang tao.
Meron namang kasalanan mula sa mata. Mga panonood sa mga malalaswang panoorin. Yung pagiging ganid o lust of the eyes. Paghahangad sa mga bagay ng material o mundo. Upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa Kausapin ka ng Diyos. mabago. Lord, speak to their hearts right now. Abba, Father, for Jesus Christ's sake. Bigay Kausapin mo po kami na magawa naming talikuran ng kasalanan sa puso po namin, Mahal. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Nakakita ako ng isang vision ng kabayo, pero ibang klase siya. Katawan ang tao, pero yung muka, kabayo. Parang kapre. At nakaganon yung ulo. Tinatanong ko si Lord, kaya ako natahimik kanina. Ano kaya kahulugan nun? Ito pala pinakamalaking kasalanan natin. Puro tayo mapapride. Mataas ang pride ng bawat isa sa atin. Yun ang pinakamalaking kasalanan na gagawa natin. Yung pride. Paano malalaman na may pride ka? Hindi mo matanggap na ganun ka. Nasasaktan ka pag nakokorek ka. Pag nire-review ka, sama-sama ng loob mo. Pride po yun eh. At ang tingin mo sa sarili mo, matuwid ka. Pero ang totoo, marami ka naman nagagawang pagkukulang sa Diyos. Anong sabi ng Bible? Pride goes before destruction. Bago ang pagkawasak, bago mawasak ang buhay mo, magkakaroon ka muna ng pride. Kaya si Satanas, dati pangalan Lucifer, ibinagsak ng Diyos mula sa langit dahil sa kanyang pride. Si Nebuchadnezzar ay ibinagsak ng Diyos dahil sa kanyang pride. Yung isang hari na si Haring Asa ay ibinagsak din ng Diyos sa pagiging hari dahil sa kanyang pride. Si King Uzziah ibinagsak ng Diyos dahil sa kanyang pagmamataas sa puso niya. Pride po, kapatid. Ang laki-laking P. Ayan, sa gitna natin. Kitang-kita ko po, ang laki-laking P. Pride sa puso natin. May pride tayo eh. Lalo na kung tayo po ay critic. Yung mapagpuna. Marami tayong ikino-complain sa isang bagay na nakikita natin. Pride din po yun, na parang ikaw ay mo'y matuwid kang tao. Pero kung titigan natin, ang dami-dami mo palang pagkukulang. Ang dami palang nagagawang kasalanan ng husay mong tumingin sa pagkukulang ng ibang tao. Pero ikaw mismo, hindi mo nakikita sa sarili mo na marami ka rin pagkukulang. Ang husay-husay nating mag-judge sa tao. Pero tayo, hindi natin nakikita, tayo din pala ay ganun.
Yun po yung nakita kong itsura niya ay tao ang katawan pero kabayo ang muka. First time kong naranasan yan sa isang kapatiran, sa isang prayer namin, sa isang bahay. Nagpe-pray ako, hindi ko alam nakaharap pala ako doon sa isang sister. Gulat ko, napadilat ako kasi nakakita nga ako. Nung ganun nakita ko, parang kala ko nga, antikba lang eh. Ang pride. Sinabi ko doon sa sister, bigla siyang umiyak. Sabi niya, ako po yun. Kasi nakipag-away po ako kay sister ganito, may-ari ng tindahan. Hindi ko siya mapagpapatawad. Biglang pinuntahan niya. Yun po eh. Ang kailangan dyan, mag-humble down tayo sa harapan nila. Kasi kung hindi, ibabagsak ka ng Diyos. Pag ang taas ng tingin mo sa sarili mo, na hindi ka na pwedeng alisin dyan. Para bagang pagbinigyan ka ng assignment at inalis ka dyan, wawala ka. Parang feeling mo, you are worthy on that position. Hindi. Dapat manatili tayong humble sa harapan ng Diyos. Amen? At bless nawa tayo ng Panginoon. Sige, isa pa, one more time, pumikit tayong lahat. Awitin natin one more time, yung awitin yung patawad. Siyasatin natin ang puso natin. Baka tayo talaga ay may pride sa heart natin. Sabi mo, Panginoon, tanggalin mo po yung pride na ito. Ako'y nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, ang pride na ito is the pride of life, Panginoon. Hindi po dapat manatili ito sa aming mga puso. Lord, on behalf of this congregation, we humble ourselves before you, O Lord. Ano man na nakikita ninyong pagmamataas sa puso po namin na tanging walang nalilingid sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng lihim ng aming buhay, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Abba Father. Hugasan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong dugo. Tanggalin mo ang espiritu ng pride sa aming mga buhay. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Ina-admit namin, O Diyos, ang aming mga pagkukulang. Ina-admit namin, O Diyos, ang aming mga pagkakasala. Abba, Father, tulungan mo kami matutong maging humble katulad ng aming Panginoong Jesucristo. Siya na pagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya ipinantay ang sarili niya. Pagkos siya ay nagbihis ng isang pagiging alipin at naging masunurin sa krus hanggang kamatayan. Yes, Abba Father, ayaw na naming ibigin pa ang kasalanan sa aming mga buhay. Awa mo na po, Panginoon, at maranasan sa church na ito ang tunay at wagas na revival. Lahat na humahadlang sa revival sa church na ito ay amin po ito, O Diyos, na kinamumuhian at amin nga po ito nilalayuan sa aming mga buhay lahat ng uri ng kasalanan, Panginoon. Lord, on behalf of this congregation, we ask for your forgiveness. We beg for your forgiveness. And let your mercy prevail over judgment. Let your grace prevail over judgment for the sake of our Lord Jesus Christ. Abba, Father, dalangin ko po, ano man ang nagawa naming mga kasalanan at pagkukulang, pinagbigyan man namin ang pagnanasa ng laman sa aming mga buhay, hiningi namin sa iyo ng tawad. Panginoon, nakikipag-break na kami sa kasalanan mula po sa araw na ito, Panginoon, at maranasan sa congregation ito ng Radiance of God's Glory. Global Harvest Church, ang mightiest revival that we have never experienced before, O God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon.
mangibabaw ang inyong grace, mag-prevail ang inyong mercy. Salamat po, Abba Father. I entrust to you each and every one of them in the mighty name of Jesus. Huwag niyo pong hayaan, O Diyos, na ang judgment mo ay maranasan ng bawat isa sa amin, ng bawat kapatiran po namin. Salamat. At maingat ko pong ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, kalwalatian, kapurihan at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.